So, ayan guys, hanggang doon pa yan, aanihin. Bukas, baka meron pong magpunta dito at mag-ani po sila. Sa awa ng Diyos, maayos naman po yung mga palay natin. Yun nga lang nakahiga po siya. Humiga po siya. Siguro napagod siya sa katatayo. Pero, kung titingnan natin, ayan o, malulusog naman po sila. Wala naman pong masyadong tawag doon, ipa. So, ayan. Papunta pa po ito doon. Malawak pa po ito. Pero hindi po tuloy-tuloy hindi po sabay-sabay yung pag-ani kasi by schedule. May schedule kung kailan aanihin yung palay. Ayan. So, aalamin natin kung magkano ilang sako yung makukuha natin lahat dito. Para magkaroon po tayo ng record at makapag-compute po tayo, 'di ba? Sa lahat ng mga nagastos natin. So, ganun naman po dapat alamin natin kung magkano yung nagastos, kung may tinubo or kung may tubo, meron namang tubo pero aalamin natin kung ilan po yung tinubo natin. So, sa ngayon, ang pagpa-farming po ay isa sa kabuhayan po dito sa aming bayan, lalong-lalo na sa Katubig and Las Navas. Kaya, as a teacher, gusto ko po talagang tutukan yung pagtatanim ng palay kasi nasa mindset ko po na kapag may itinanim ka, may aanihin ka po. Kasi mula po ng bata pa ako, nakikiani lang po ako sa mga kabarangay namin noon, and kaya isa po ito sa mga pangarap ko nung bata pa ako kasi nakikiani lang po ako sa aking mga kabarangay kapag anihan. And dito po talaga sa amin sa bayan ng Katubig, rice granary po kami. Kaya kapag nag-work ka, mas maganda po kung mag-invest ka po sa palayan. Kasi kung inyong isusurvey, ang Katubig po ay meron po siyang malawak na palayan. So ayan, and sobrang nagpapasalamat po ako kay God na na-acquire ko po ito noong 2022. Bali, 22, 23, 24, 25, pang 4 years po natin ngayon, and so far maayos naman po yung lupa na nabili natin. Meron po siyang kaunting nyog, may mga saging po siya, kaya hindi pa naman natin nababawi ng buo yung na-invest natin dito, pero alam ko na pagdating ng panahon, mababawi rin po natin yan kasi sa pagtatanim po kasi ng palay dito sa amin, kapag wala kang patubig, mag-aantay ka lang sa buhos ng ulan, tsaka ka lang po makakapagtanim ng palay. Hindi po katulad doon sa bandang Luzon na continuous po yung pagtatanim at pag-aani ng palay dahil meron po silang patubig sa kanilang palayan. So, isa yan sa pangarap ko, ang makagkaroon po ng patubig ang aking palayan para tuloy-tuloy po sana yung pagtatanim at pag-aani natin ng palay. I am looking forward na the next years ay makapag-invest po tayo doon sa patubig dito sa aking munting palayan. Kasi yung nakikita ko po sa YouTube, na i-inspire po ako sa kanila na trimester po sila nag-aani ng palay. So sana ganun din po tayo. I am looking forward na maging ganun po yung palayan natin, na makapag harvest tayo trimester para rin po matugunan natin ang supply ng bigas. Kasi kapag marami pong supply ng bigas, mababa po yung presyo ng kilo ng bigas dito sa ating bayan. Ayan, isa yan sa nilolook forward natin, ang makapag
harvest tayo trimester. And isa pa pong hamon dito sa palayan namin kasi yung katubig po ay bahain. Area po siya na palagi pong binabaha. Kaunting ulan, bumuhos lang yung malakas na ulan, sa maghapon, inaasahan na kaagad natin yung baha. Ayan, meron pong nag-aani ngayon. Ayan, si Kuya. So, thank you for always watching, guys. Sana magtagumpay po tayong lahat, mga ka-farmer. Bye-bye!